Ito mga kababayan, pinag-utos na ng Korte Suprema na magpaliwanag ang Senado at Kongreso. Ito nga'y kaugnay sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Maganda ito mga kababayan. Dahil nga ayon kay Senador Rodante Marcolita, wala na talaga. Itong impeachment na ito, patay na ito. Kasi nga noon mga kababayan, kung maalala ninyo, nagkaroon ng pamisa dyan sa Kongreso at may mga bulaklak daw. At ayun naman kay Senador Rodante Marcolita, pag nagpamisa ka tapos may mga bulaklak, ibig sabihin may patay. Ibig sabihin mga kababayan, patay na itong impeachment na ito, hindi na talaga matutuloy ito. Lalong-lalo na, natapos na yung 19th Congress. Papasok na sa 20th Congress mga kababayan. Wala na talagang maaasahang impeachment. Yung mga umaasa, no, na magkaroon ng impeachment, wala na. Sumuko na kayo. Huwag na kayong mangarap. Si Mike Abe nga parang gusto niya nang tanggapin na itong impeachment na ito ay wala na daw talaga ito. Pero naman daw, kung gano'n naman daw talaga ang desisyon, nakakabuti naman daw ito sa ating mga kababayan. Ito nga mga kababayan, akala siguro nila, pag may mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, hihina yung mga kandidato na sinusuportahan ni Vice President Sara Duterte. Pero nga, nagkamali sila. Nag-number 1 si Senador Bongo. Nag-number 3 si Senador Bato de la Rosa. At pang-anim, itong si Senador Rodante Marcolita. Pero ayun nga, sa mga eksperto mga kababayan, dapat na sa pang-4 o pang-5 ito. O baka mag-number 2 pa talaga ito Kung wala lang ginawang dagdag bawas itong kumilik mga kababayan, o marami namang nakakaalam. Bakit? Malaki na yung nakuhang boto ni Senador Bato de la Rosa at ni Senador Bongo. Kinabukasan mga kababayan, madaling araw, biglang nabawasan ng nasa mga 4 na milyon mahigit. Kaya mga kababayan, hindi talaga sila magtatagumpay. At ngayon, kinakabahan na sila. Dahil nga sa ginawa ng Korte Suprema na pinapasasagot sila sa loob ng 10 araw. O ito na, wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Impeachment ito Malaki implication sa impeachment dito. Impeachment na naman? Ito po yung notice ng Supreme Court en banc, Sen. Galing ng Korte Suprema? Yes. Opo. Kasi di ba maraming ipinail na mga petisyon ang iba't ibang grupo nagpapail Pati si BP sa nagpail yata. Ang utos po, kailan yan lumitaw? ito po ay nilabas ngayon lang hapon. Ngayon lang? Opo. Pero ito yung resolution, may date siya na July 8. Pero ngayon lang nilabas? Ngayon lang po inilabas. Kasi 11 pa lang po ngayon Anong sinasabi? Ito po, in order to assist the court in the full resolution of the various petitions assailing the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte, the court, without prejudice to the resolution of other issues, resolved to require the respondents, ang tinutukoy po dito yung Senado tsaka yung House, to submit the following information under oath, accompanied by relevant documents, if any. A. The status of the first 3 complaints filed by private citizens. B. The exact dates on which the complaints filed by the private citizens were endorsed by a member or members of Congress. C. As to the complaints filed by private citizens, whether the Secretary General possesses discretion on when to transmit to the Speaker of the House of Representatives any impeachment complaint properly endorsed by a member or members of Congress. D. As to the complaints filed by the private citizens, the basis and authority of the Secretary General to refuse the transmittal of the complaints for impeachment to the Speaker of the House of Representatives for inclusion in the order of business within 10 session days from the time it was properly endorsed by a member of the House of Representatives. E. As to the complaint filed by the private citizen and regardless of the legal position of the respondents, the number of session days
that lapse from the time the complaints were properly endorsed by a member of the House of Representatives to its transmittal to the Speaker of the House of Representatives and its inclusion in the order of business. F. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, which office or committee prepared the draft of articles of impeachment and when it was completed. G. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was circulated to the members of the House of Representatives and whether it was circulated to all the members of the House of Representatives. H. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was circulated to the members of the House of Representatives, whether it was accompanied by the evidence for each article charged, or if there was a committee report for the information of the members to decide on whether to endorse or not. As to the evidence supporting each and every article, whether Vice President Sara Duterte was given the opportunity to be heard on the evidence shared with the members of the House of Representatives. J. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, whether each of the members of the House of Representatives had time to peruse the charges and the evidence before affixing their consent. And pinakahuli, K. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was included in the order of business of the House of Representatives for consideration by the entire plenary. The respondents are given non-extendable period of 10 calendar days from receipt of this resolution within which to respond. Nako, Ayan po. matindi. Bigat. Matindi. Ano po bang ibig sabihin ng ano yun ng Supreme Court? Alam mo, dalawang bagay ang tatamaan dyan. May relasyon sa una, yung tinatawag na violation of one-year ban rule. Okay. Makikita mo dyan, kaya inisa-isa, in-itemize ng Korte Suprema, yung pangangailangan na ibigay sa kanila lahat. Under oath, Opo. Oh, yung ikalawang bahagi, pupunta dun sa katibayan kung talagang yung verification dyan totoo. Okay. Ngayon, under oath yan. Sa aking palagay, magkakahirapan dyan sa panig ng House of Representatives. Oho. Kasi, yun lang tanong niya kanina, no? Yung isa na Opo. binanggit ni Congressman Nelson. Opo. Sinasabi, kailan na nailagay sa order of business yung unang tatlo Opo. na in-endorse na impeachment complaint na isinulong ng private citizens. Ang pinag-uusapan dito, Jen, yung December 2, in December 4, at saka in December 19. Kasi kagaya ng binabanggit natin nung mga nakakaraan patungkol dito, pagka-receive mismo ng opisina ng Secretary General, immediately kanya i-repair mo sa opisina ng Speaker. Ayun. Kaya tama. kinukwenta natin ano ba yung immediately. Opo. Sa lalong madaling panahon Sa dapat. aking pagkakaalam, sa mabilis na paraan, sa madaling pagkakataon, ano pa yung ibang synonym ng immediately? Agad-agad. Agad-agad. Opo. Karaka-raka. Karaka. O yan. Hindi ba hapon Opo. yun? Oo nga po. Parang hapon no eh. Oh. Ha? Padalos-dalos mong ibigay. Parang gano'n, ha? Mamadali. Basta bilisan mo. Ibig sabihin, huwag kang magpatumpik-tumpik. Aha. Huwag mong tatagalan. Huwag kang kukupad-kupad. Yan ang ibig sabihin nun eh. Immediately. So, kailan mo ni-repair? Kaya meron siyang tanong dyan, binabasa ko eh. Meron ba kanyang discretion? Yung Secretary General, para yon ay kanyang ibinbin. Oo nga pala. Kanyang Kung kailan itatransmit. ipitin muna. Oo. Parang tutulugan niya muna at hindi niya muna ibibigay sa opisina ng... Oo nga. Kasi parang inipon niya muna Sen, di ba? ang sagot doon, hindi. Wala kang discretion. Walang kapangyarihan yung SecGen. Ang SecGen,
is the highest administrative officer of the House ng of Kamara. Representatives. Okay. Wala siyang discretion. Opo. Ang kanyang trabaho is ministerial in character. Ano ibig sabihin? Kung ano yung nakalagay doon, yun lang ang gagawin mo. Katibayan yun ng rules ng rules ng impeachment eh. Pinagtibay yun eh. Opo. Hindi basta-basta yun. Hindi mo po pwedeng teka muna, bukas ko na ang ibig sabihin ng immediately kaagad nung ibigay. Opo. Huwag ka nang mag-isip na kasi wala ka namang dapat isipin pa eh. Pag nakita mo na yun ay verified, yun naman, kaya napakadali naman, may checklist kung anong verification. Napakarami niyang abogado doon na mag-a-advise sa kanya, o palagay mo ng isang araw. Tama. Isang araw. Opo. Siguro naman sa loob ng isang araw, mga ilang pahina lang naman yun, bubusisiin, o ito ba'y na-verify? Pag verified kasi, talagang may nagnotaryo, tiningnan kung yung forma, nandiyan ba yung forma, may cause of action ba, may ganito. O sige, i-repair na natin. Ayun. Paano ngayon sila magbibigay ng under oath na sagot sa mga requirements na yun ng Korte Suprema? Wala nga siyang discretion eh. Ministerial. Lilitaw ngayon dito na yung Secretary General, kauna-unahan, hindi niya ginanap at tungkulin niya. Lalong-lalo na yung December 2. Doon nagsimula eh. Yun ang una eh. Alam mo, kaya ito, nadinig mo din. Opo. Hinahanapan ilang session days. Kasi ganito yan, Jay. Halimbawa, ngayong araw na to, nag-session tayo. Opo. Pero hindi naman siya nag-adjourn. Sabi niya, suspend lang. Suspend. Opo. Sabi niya nga, magsasalita yung presiding officer. Session is suspended until tomorrow at 3 o'clock in the afternoon. So, bukas, hindi pangalawang session nyo, kasama pa rin sa per session. Kahit na inabot tayo ng 3 weeks, sinususpend natin, after 3 weeks, 1 session lamang yun. 1 session, tama. Ngayon, bibilangin ngayon yun. Ngayon, alam ko merong isang session doon na nagtagal talaga. Kasi makikita mo yung tagal, kunin mo yung journal. Ayun, doon makikita So, kapag ka nakita doon na bakit kinakailangan ninyong isuspend? Kasi technique ito eh. Tingnan ninyo, 3 weeks kayong nag-session pero it is only considered as 1 session day. Ibig sabihin, pinatulog. Tama. Bibilangin. Ito ngayon ang mabigat. Hindi nila mapapalito na merong discretion yung ano. Talagang hindi ni-repair eh. Kasi kailangan ibigay mo kinukuha yung mga dates eh. Yun na nga, Kailan mo ni-repair? Kasi mula doon sa pagkaka-repair, huwag natin pag-usapan yung December 4, December na. Kasi yung pinaka-crucial dito yung December 2. Yun ang kauna-unahan. Yung kauna-unahan po na i-file. Steps yun eh. Steps. Una, Secretary General is supposed to immediately refer it to the office of the Speaker. Kasi pag tinanggap ng office of the Speaker, ang office of Speaker naman, ministerial din ito. Ministerial din. Wala siyang discretion. Tatawagin niya yung majority leader. Ito yung chairman ng Rules Committee. I-include mo kaagad, hindi naman kaagad, within 10 session days. Ngayon, kung yung December 2, kung may plano na sila doon, ipitin nyo kanya halimbawa, kaya nga magtatagal sila eh. So, kahit na 1 buwan tayong nag-session, sinuspindi lang, walang nag-adjourn. Napatulog nila ngayon. Yun ang dahilan kung bakit hindi na-aktuhan in December 2, December 4, and December 19. Hinintay nila yung February 8, February 5. February 5, yes po. Mag-a-adjourn na kami noong February 5. Doon dali-dali nilang nilagay. Ngayon, hinahanapan dito sa order ng Korte Suprema. Sabi niya, binigyan ba sila ng kopya lahat sila ng mga members na pumirma? Binigyan ba sila ng pagkakataon na mabasa? Binigyan ba sila ng mga materiya, ng ebidensya, kalakip ng every article of impeachment na kalagay dyan? Whether it was accompanied by evidence. Magkakaalaman na dito eh. Ang dami daw pumirma doon, hindi nakita yung unang pahina. Ano sabi niya? Within 10
inextendable period. Oo. Sa makatwid, anong date ngayon, Nelson? 11. July 11 po. Oh, Calendar days po ang sabi dito. 10 calendar halimbawa, days. na-receive bukas kasi maring hindi pa na-receive na yun. Ikaw, nangin mo lang na ano eh. Opo. So, na-receive halimbawa ng House of Representatives bukas. Anong date bukas? Sabado bukas, Sen. Ano nga? 12. O, 10 days. July 12. Opo. July 22, kinakailangan nakaano na. May sagot na. May sagot na sila. Yung lahat ng nire-require nila Oho. ay ibigay nyo sa amin. At bigyan nyo rin kami kung ilang session days kayo. Kasi doon bibilangin niya eh. Kung ni-repair mo sa office ng speaker naman within 10 session days, bibilangin niya lang eh. So hindi mo talaga ni-repair. Kasi hindi ka agad na within 10 session days, hindi naman nalagay sa order of business. Oh, alam, para ko nang nakikita, titingnan ng Korte Suprema, nasaan yung mga order of business? Titingnan niya. O wala dito eh. Oho. Baka mamaya, lilitaw dito, pinagsama-sama nila, ako may palagay ako, baka yung huli, binilang nila yung ikasampu dahil alam nila intindi eh. Ang ikasampu sigurado dyan dahil talagang pinatulog nila February 5 dahil yun ang huli Opo. na isinulong nila sa Yung sinabit nila sa Senado. Opo. Oho. Magkakaalaman dyan. Nakikita ko na yung direksyon ng Korte Suprema. Oho. Pero parang ang dami hinihingi ng Korte Suprema, no? APC, DFG, Hanggang J. hanggang J. Oo. Nakahati lang sa dalawa eh. Mapapatunayan dyan kung yung one-year ban rule ay talagang nilabag. Opo. Oo. Tsaka yung kung ito ay nabasa ng mga pumirma. Kung ito, yung verification ang importante dyan. Oho. Kasi yung verification, ay ano yun eh. Sinusumpaan mo eh. Nakalagay doon. Opo. Ako ay personal na sumusumpa na ang lahat po ng aligasyon na nakasaad dito sa petisyon o sa resolusyon na ito ay aking pinatutunayan na totoo sa aking pansariling kaalaman. Under oath pala, no? Under Talaga? oath. Ngayon, at base na rin sa pagkakaintindi ko Opo. sa mga dokumento na nagsilbing ebidensya. Mabigat ito. Oho. Eh, paano kung matanong ang isa sa kanila, naiintindihan mo ba ito? Akala ko pumirma ka rito eh. Nakapirma ka na personal mong... May biniro nga ako eh. Opo. 150 Biniro million ko kasi. lang naman. Marami akong kaibigan naman sa house eh. Opo. Maraming tayo yung mga binibiro kayo. Sabi ko, bro, Opo. pumirma ka pala? Senator Judge ako eh. Oo. Para naman ka ako magkaroon ka naman ng pagkakataon na ikaw ay matanong naman dun sa impeachment court. Kung sakasakaling magkakaroon. Opo. Aba, isasuggest ko isa ka sa mga witnesses. Wait, ako na naman nangyayari ko dyan sa... Papatawag kami. Ikaw naman ka ako Pumirma ka dun eh. testingin lang naman kita kung ano eh. Oo nga naman. Oo, kasi nung una tayong nag-usap, sinabi mo, anong magagawa ko? Mababasa ko ba yan eh? Napakakapal niyan eh. Ang dami naman. Pagkakanya kinakailangan pumirma ka agad. Paano ko mababasa yan? Oo. So, pagka pinatawag mo ako dyan, ganyan, siyempre, iibahin ko na yung sagot ko. Nako. Nung sasabihin ko, sasabihin ko, binasa ko. Opo. Hindi maintindihan. O, di kung nabasa mo, naintindihan mo. So, yung susunod kong tanong ngayon. Opo. Malalaman ko ngayon kung talaga naintindihan mo. Huwag mo na nga akong isasama dyan. Sabi na naman niya. Ba, hindi. Hindi pwede. Kailangan may sample naman. 215 kayo eh. Oo nga po. Naman lang 10%, kinakailangan tumayo dyan. Maano ko naman, matanong ko naman kayo, magkakaibigan, magkakakilala naman tayo eh. Oo. Sabi niya, utang na loob, huwag mo naman akong, kahit na biro lang ako, kinakabahan. Alam mo yung pa lang doon pa lang sinasabi ko sa inyo, magkakaalaman tayo. Lalo ito, Paano mong pananagutan? Oo. 30, kung hindi ko nagkakamali, 32 pages yung petition. Ang pinag-uusapan natin, mga terminong pang-abogado to. Technical ito eh. Yes po. Okay. Karamihan naman sa amin doon, hindi siguro wala, baka 10% na ang abogado doon sa House of Representatives. Oo.
33 pages na isang dokumentong panglegal Oho. na yung maaaring yung ibang terminong nabasa mo nun mo lang nabasa. Ibig mo ba sabihin matatapos mo yun in 30 minutes? Mukhang imposible nga. Baka hindi. Hindi naman 30 minutes. Pagkapirma siguro, wala pang tigto 2 minutes eh. Yun ang gustong mangyari ng Korte Suprema Batay dyan. sa utos niya, opo. Kasi tinatanong niya eh, Oo. binigyan niyo ba isa-isa yung mga miyembro na pumirma? Oho. At sila ba'y nagkaroon ng pagkakataon na mabasa yan ng isa-isa? Oho. Kasi nabasa ko nga kanya, hindi ko naman naintindihan. Di ba usapan pa yun? Pa yun, oo. Oh. Oh, itong isa naman, nabasa ko. Naintindihan mo? Kanya ganun. Opo. O, paano kung iba yung pagkakaintindi mo? Iba pala ang tama. Oo nga naman. Hindi ba nga abogado na nga ito, mag-aaway pa sila. Pareho ng abogado yun eh. Hindi mali ka dyan. Ito kaya. Lalo kang mali, kanya ito yun. Kaya nga may korte eh. Nagdidibaw. Tapos magpapasya ngayon. Yan. Pati sa korte, nag-aaway-aaway nga eh. Akala mo ba ganun kadaling intindihin yan? Oho. Yan ang nakikita ko ngayon. Gustong malaman ng korte. Ngayon pa lang. Ayun. Yung verification ba talagang nangyari? Oho. Pagkatapos, yung one year rule, one year ban rule, natupad ba o hindi? Oho. Yan ang usapin dyan. Yun. Nako. Anong implication nito, Sen, doon sa mismong trial? Mukhang Anong trial? yung Yung impeachment trial, kung magkakaroon. Kung magkakaroon. Para Ba, kasi huwag ka magtatanong ng hindi mangyayari. parang in respect to, halimbawa lang, in respect to Supreme Court, dapat hindi ka muna, kasi di ba? Inimbestigahan pa nila eh. Hindi, babayaan mo sila dyan. Basta tanging ng Korte Suprema, gumawa ng sariling order. Yun palang ibig Hindi ba? sabihin. Opo. Yun ang gustong maliwanagan at malaman ng Korte Suprema, no? Yung mga utos niya, yan. Kaya nga, yan ay magiging factor yan pagkaraan na magkaroon na ng unang session sa Senado. Pwedeng maging pagtalunan din ito. Kasi ang opening nyo, umaga ng ano. Pero ang umaga, usually, ano lang ho yan, di ba? Botohan ng sino speaker, chairmanship, etc. July 28 ang sinasabi mo. So na yun. Kinabukasan. Ayun nga, kinabukasan, doon na yung proper hearing talaga. Kaya di nga. ba? Yung first business of the days niyo. Kaya nga. Eh, kung alam, may tumindig agad. Bilang siyempre, unang hearing ninyo, mga kasama, ano ho ba? Sinong unang titindig? Halimbawa, ang tumindig si Senador Ruben Padilla. Mga kagalang-galang na kasama kong senador. Paano ba natin tatratuhin ang naisampang impeachment sa mataas na kapulungan ng Senado? Okay, kung may sumagot, anong impeachment kanya? Bakit tayo nag-uusap ng impeachment? Meron tayong impeachment. Wala pa naman tayo. 20th Congress. Baka sinasabi mo, nakaraan. Ha? Hindi, kasi ang... Tinatanong, sa halimbawa, sinabi niya, Your Honor, with all due respect, ang tinatanong niyo po ba ay yung impeachment na pinagtalunan po ninyo noong 19th Congress? Opo kanya. Ay, wag po natin pagtalunan ngayon, tapos na po yun eh. Hindi ko halimbawa, ang maging punto niya, hindi, ang problema ho doon ay may naiwanang utos ang Senado na dapat ay sagutin ng Kamara, so parang may nabinbin na hindi natapos eh. Dapat sagutin. Sinagot na po eh, di ba? Kaso po, nung sinagot, tapos na po yung Kongreso. Pasak. Di ba? Di tapos na po. Kasi tingin naman ng ibang ata, di ba? Kasi meron parang, ano ba yung order ng Senado na dapat ay sagutin ng Kamara na ibinalik nila yung impeachment complaint. Oo nga. Nakalimutan mo na, diniscuss na natin ito, di ba? June 11. Ayan, opo. Anong sabi ng Sinole, di ba? Ayan, opo, Sinole, binalik sa Kamara. Return. Opo, nagtalo-talo pa nga sila kung tatanggapin talaga o hindi. At the same time, nag-issue ng summons. Opo. Napagkamalampasuman, di ba? Summons sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Sabi niya, Madam Vice President, you are hereby notified within 10 inextendable days. Opo.
to provide or submit an answer to the articles of impeachment. O June 11, o di hanggang June 21 siya. O, bibigyan siya ng 10 araw. Paano 10 sumagot? araw eh. Opo, oo. Nagkataon yung June 21, Sabado. Yan, opo. Yung June 22, Linggo. Linggo. Lunes, 23. Pero available na yung sagot niya, wala namang problema. Kaya lang, kung wala namang opisina, yun naman ang nakalagay naman sa tuntunin sa korte, Opo. ipapile mo yung first available working day. Yes. So, June 23. Ngayon, sa tuntunin din naman, bibigyan mo ng kopya yung kalaban mo. Opo. Sino bang kalaban niya? Hindi ba yung House of Representatives, yung mga prosecutors? Prosecutors, opo. Oo. Binigyan ng kopya yung prosecutors. Ayaw naman tanggapin. Hindi na malaman kung tatanggapin o hindi. Kaya nga nagtataka yung mga abogado ng Vice President. Bakit ayaw po niyong tanggapin? Paano po kami makakapag-submit sa impeachment court kung hindi niyo po tatanggapin? Sapagkat kailangan pong maipaliwanag namin na naibigay na namin yung kopya ninyo, tatatakan nga po ninyo na received. Opo. Ang una pong titingnan na pahina ng impeachment court, kung binigyan namin kayo ng kopya. Kung wala pong receive na nakatatak dito, hindi po nila tatanggapin Ayun. yung sagot. Yung sagot namin. So nagtalo-talo sila. Hanggang sa maintindihan, tama nga pala, kailangan ni-receive. Tanggapin na natin, opo. Nung Matapos sa mga ilang oras. nung pagkatanggap, meron silang 5 araw Para sumagot naman. para mag-reply. Opo. Reply naman pala sila. So kung 23 Opo. plus 5, 24, 25, 26, 27, 28. o 28. Yung 28 natapat na Sabado. Yung 29, Linggo na naman. Opo. June 30, Lunes. Tapos na. June 30, Opo. yun ang katapusan ng 19 nung Congress. 19 Congress. Hindi ba yung usapan natin? Yes po, June yes po. 30, the noon of Opo. June 30 is the death of the 19th Congress and the birth of the 20th Congress. Yes. Yun ang... Kaya tapos eh. Ang Di problema. patay na. Kaya nga nagmisa sila sa House of Representatives, hindi ba? Oo nga pala. Dala-dala nila, nagmisa sila. Oo nga pala. Ang kulang lang doon yung corona eh. May corona ba yun? Wala nga po. Yung bulaklak na pampatay. Opo. Okay na nga lang mga kababayan na wala na talaga. Patay na itong impeachment na ito. Kasi nga, marami na rin nagsasabi. Yung mga magagaling na abogado, na itong 19th Congress nga, hindi nga pwedeng i-carry over mga kababayan papuntang 20th Congress. Dahil nga, lahat ng mga nakabinbin, no, na mga panukalang batas, kahit kung anong klase man, impeachment man yan, sa 19th Congress mga kababayan, ay hindi na nga pwede daw na itawid doon sa 20th Congress. Yan din yung mga paliwanag ng mga magagaling na mga abogado. Katulad dito si Senador Rodante Marcolita. Huwag tayong maniwala doon sa mga abogado naman na para bang makapanloko lang sila ng ating mga kababayan para lang magkaroon ng masamang dating, no? Sa kanila kay VP Sara Duterte. Na para sabihin talaga ng ating mga kababayan, wala, ma-impeach na si VP Sara Duterte. Wala na talagang pag-asa. Talagang masama yan. Ganun talaga. Ganun yung kanilang hinahangad mga kababayan na maging masama nga itong si VP Sara Duterte sa mata ng ating mga kababayan. Ngunit nga, nagkakamali nga sila. Sa halip, sila yung nasisira. Tingnan nyo ngayon. Hindi bumababa yung trust and approval rating ni VP Sara Duterte. Pero itong si Pangulong Marcos talagang bumababa. Kahit nga si Pangulong o dating Pangulong Duterte, napakataas pa rin ng approval and trust rating mga kababayan. Ang dami pa rin mga Pilipino na mas naniniwala kay dating Pangulong Duterte. Si Marcos nga, siya na yata yung pinaka mababang trust rating mga kababayan at approval rating. Mas mababa pa siya noon kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Kaya nga itong impeachment na ito, ayon kay Senador Rodante Marcolita, wala na. Patay na ito. At mabigat yung gagawing paliwanag
ni Secretary General Velasco at itong House of Representatives, mga kababayan. Yun na nga na, dito lang muna, no? At bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo kay Member Jeff Religious ng Pulilan, Bulacan, kay Amo Unguso. Shoutout na rin kay Dantes Saifel. Shoutout na rin kay Abino kay TV Idol, kay Sit ng Camarines Norte, Marlon Ligado. Shoutout kay Rinaldo Arana, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Rodolfo Induma, kay Night Mer and Night. Excuse me. Shoutout na rin kay Mildred Martin at kay medyo mahaba nito yung video, kay Hilin Mina. Yun na, dito lang muna. At once again, this is Ronnie TV mo. Ingat ng lahat. God save the Philippines.